움직이면 찌른다. Nagsisimula ang kwento kay Yaong, isang babae na ang pinakamalaking problema ay ang pagiging malamig ng kanyang emosyon, halos parang wala ng buhay. Nakaupo siya sa isang restaurant sa Dubai nang biglang dumating ang kanyang ina at umupo sa harap niya. Tinitigan siya ng ina at sinabing tila sapat na ang lahat ng ito. Nalaman natin na si Yaong ay pumupunta sa parehong restaurant at umuorder ng isang pagkain sa loob ng 10 taon at hindi siya kailanman nagsawa. Sinimulan niyang ikwento sa kanyang ina ang mga nangyari sa kanyang buhay, ngunit pinutol siya ng ina at sinabing ayaw nitong makinig. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng ina at malamig ngunit matatag na nagsabi na huwag siyang gambalain habang nagsasalita dahil ito ang unang pagkakataon sa 20 taon na narinig ng ina ang boses ng sariling anak. Tinanong niya kung hindi man lang ito nakaramdam ng pagkamis. Napansin ng ina ang sugat sa kamay ni Yaong at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yaong na dahil sa kanyang trabaho, normal na magkaroon siya ng ganitong mga sugat araw-araw. Sinabi ng ina na iniwanan niya ito ng maraming pera kaya hindi na nito kailangang magtrabaho ng ganoon. Malamig ang tugon ni Yaong na hindi niya narinig ang huling sinabi dahil tinuruan siya ng kanyang lola na maging mabait, isang bagay na hindi kailanman itinuro ng kanyang ina. Nagkaroon ng flashback kung saan makikita ang ina ni Yaong ilang taon na ang nakalipas, iniiwan siya sa kanyang lola kasama ang isang bag ng pera. Galit na galit ang lola at sinabing anong klaseng ina ang iniiwan ang anak dahil lamang sa kahirapan. Maya-maya, nakatanggap ang lola ng tawag mula sa paaralan ni Yaong. Sinabi ng guro na simula noong klase ng dissection 2 buwan na ang nakalipas, paulit-ulit na humihingi si Yaong ng isa pang palaka upang madisek muli. Dinalhan siya ng lola ng isang palaka, at nang sinimulan ni Yaong ang pagdisek, biglang kinuha ng lola ang scalpel at sinugatan ang sariling kamay, sabay sabing nararamdaman din ng mga nilalang na ito ang sakit tulad natin. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka ring manakit ng iba. Ngunit bigla na lamang napuno ng galit si Yaong at sinakal ang kanyang lola. Nakipaglaban ang lola, hindi sumuko, at sa kakaibang paraan ay naging leksyon iyon tungkol sa damdamin. Si Yaong ay mayroong emotional disorder, halos parang wala siyang kakayahang makaramdam ng emosyon. Sinabi ng lola, ito ang mga alituntunin dapat nilang sundin habang sila ay nabubuhay. Ayon sa salaysay ni Yaong, kung hindi dahil sa mga patakarang itinuro ng kanyang lola na sinubukan niyang sundin mula pagkabata, malamang ay matagal nang kasama ng mga patay ang kanyang ina. Matapos ang lahat, sinabi niya ng malamig na hindi na sila muling magkikita at tuluyang iniwan ang kanyang ina. Pagbalik niya sa hotel, sumama siya sa isang desert trip kasama ang mga turista. Biglang nagkaroon ng sandstorm, at sinabi ng guide na ito ay dahil may ginagawang sayaw ang isang genie tuwing 1,000 taon. Sinabi ni Yaong na tila walang emosyon, na kawawa naman ito dahil ang sayaw na iyon ay dapat duet, ngunit mag-isa lamang itong nagsasayaw. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya naawa. Habang naglalakad mag-isa sa disyerto, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan na nagtatanong kung kamusta ang biyahe. Sagot niya, napakaganda ng disyerto, malawak, tahimik, at perpektong lugar para magtanim ng cactus at ilibing ang sarili sa tabi nito. Pinayuhan siya ng kaibigan na kontrolin ang galit at makinig sa tiktak ng relo upang kumalma. Sinubukan niyang gawin yon ngunit nadapa siya matapos matisod sa isang bagay, isang lampara. Dahil sa galit, paulit-ulit niya itong hinampas na parang ang kanyang ina ang binubugbog niya. Nang humupa ang galit, napansin niyang isa pala itong ordinaryong lampara, kaya pinulot niya ito. Sa pag-ikot niya ng lampara, biglang lumabas ang isang genie. Ngunit si Yaong ay hindi madaling magulat o matakot. Walang takot at malamig niyang tinanong kung sino ito. Nagpakilala ang genie na siya ang Diablo mismo, ngunit tinatawag siyang genie ng mga tao. Walang pakialam si Yaong at umalis lang. Sumunod sa kanya ang genie, sumisigaw na siya ang babaeng hinahanap nito sa loob ng 1,000 taon. Patuloy lang siyang naglakad na parang wala siyang naririnig habang natitisod naman ang genie sa sarili nitong mahabang buhok. Pagbalik niya sa silid, nadatnan niyang naroon na rin ang genie at ang buhok nito ay nagkalat sa buong kwarto. Tinignan niya ito at tinanong kung paano nangyaring tumubo pa ang buhok nito ng 1,000 taon, ngunit hindi man lang tumubo ang balbas. Nainis ang genie sa hiya, ngunit nagsimula itong magkwento. Isinalaysay niya na nakulong siya sa lampara dahil sa sumpa, at ang dahilan ng lahat ay si Yaong mismo, o ang kanyang nakaraang anyo 1,000 taon na ang nakalipas. Sa bawat taong nakakatuklas ng lampara, binibigyan niya ng 3 kahilingan at tinutupad ang mga ito. Sa tulong ng kanyang matagal ng alalay na si Uncle Sai, na kayang mag-anyong itim na pander, nalalaman niya ang mga pagbabago sa mundo, ang mga digmaan, imbensyon, at paniniwala ng mga tao. Minsang sinabi ni Uncle Sai na naniniwala na ngayon ang mga tao sa reincarnation, at mula noon ay nangako ang genie na maghihintay siya hanggang muling ipanganak ang babaeng iyon upang sirain ito. Para sa kanya, likas na sakim at makasarili ang mga tao, at pinatunayan iyon ni Yaong dahil ginamit nito ang 3 kahilingan hindi para sa sarili kundi para sa iba. Ang huling kahilingan niya ang naging dahilan ng pagkakakulong ng genie sa lampara. Pagdating ng 900 taon, nanalangin siya sa Diyos na kung ang taong magpapalaya sa kanya ay matuwid, manatili na siyang nakatali, ngunit kung masama, siya ay magiging malaya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, si Yaong pa rin ang nagpalaya sa kanya, matapos nitong ilabas ang galit sa pamamagitan ng pag-ugoy ng lampara.
Galit ngunit amused siyang nagsabi na muntik na siyang masuka dahil sa tindi ng pag-alog. Walang reaksyon si Yaong at sinabi lang niyang hindi ito tao kaya baka nagkamali siya ng tinutukoy. Ngumisi ang genie at sinabing paborito niyang gawain ang sirain ang mga tao. Tinuligsa siya ni Yaong at malamig na tinanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng genie na mayroon siyang 3 kahilingan, ngunit bawal magbalik ng patay, maglakbay sa hinaharap o humiling ng walang katapusang kahilingan. Hindi siya pinansin ni Yaong. Sinundan siya ng genie saan man siya magpunta, sa mga tindahan, coffee shop at kahit sa jewelry shop. Habang nakikipagtalo sila, inakala ng mga tao na si Yaong ay baliw dahil siya lang pala ang nakakakita sa genie. Ipinagyabang ng genie na siya lamang ang nakakakita rito, kaya inis na inis si Yaong at tinawag siyang baliw. Sa sobrang galit, itinapon niya ang lampara sa dagat. Pagbalik niya sa hotel, nadatnan niya uli ang genie na parang walang nangyari. Umalis siya at ibinenta ang lampara sa isang turista sa halagang 1 dirham. Ngunit pag uwi niya, nandoon pa rin ang genie, nakaupo sa kanyang sopa habang pinapaikot ang parehong dirham at sinabing siya na ang kanyang reyna. Inisip ni Yaong na baka matalo niya ito kung matutuklasan niya ang kahinaan nito. Tinanong niya kung kaya nitong lumipad. Hinawakan siya ng genie sa braso at inangat sa ere, lumilipad sa ibabaw ng Dubai. Nang bumaba sila sa bubungan, tinanong niya kung mamamatay ba ito kapag itinulak niya. Akala ng genie ay nagbibiro siya, ngunit bigla niya itong itinulak. Bumagsak ito at naglaho bago muling lumitaw sa harap niya na may mas madilim at nakakatakot na mukha. Sinabi nitong dapat ay ipinakita na niya ang tunay na anyo mula pa noon. Naalala niya ang babaeng nagsabi sa kanya noon na haharapin nila ang kaparusahan ng magkasama at nabigla siya dahil ngayon ay isa na itong malamig na nilalang. Sinakal niya si Yaong at inutusan na humiling na patawarin siya at iligtas ang kanyang buhay. Habang siya ay sinasakal, kalmado pa rin si Yaong at sinabi na gawin na lang ito ngayon dahil sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang tumitibok ang kanyang puso. Napatigil ang genie, hindi makapaniwala kung bakit ito masaya sa gitna ng kamatayan. Binitiwan niya ito at hinayaang mahulog, ngunit bago tuluyang bumagsak ay sinagip niya itong muli at nagbanta na lilipulin ang sangkatauhan kapag muling hinawakan siya. Pagkatapos ay naglaho ito. Sa huli, nagbalik si Yaong sa kanyang hotel, iniwan ang lampara at umalis patungong eroplano. Ngunit nang lumabas siya mula sa banyo ng eroplano, naroon muli ang genie, nakaupo sa kanyang upuan at kumakain ng merienda. Nagalit siya at sinabing mapuputulan ito ng buhok bago pa sila makarating sa kanilang nayon dahil ayaw niyang mas mahaba pa ang buhok nito kaysa sa kanya. Pagdating nila, ipinakilala niya ito sa kanyang lola at mga kaibigan. Tinukso siya ng mga ito na parang kasal na raw sila. Natawa si Yaong at sinabing hindi, kasama lang niya ito sa bahay, parang souvenir lang. Nakangiti naman ng magalang ang genie. Nang tanungin ng mga tao ang pangalan nito, binigkas nito ang kakaibang sinaunang pangalan. Dinala ni Yaong ito sa garahe at pinagalitan, ngunit biglang pumasok ang lola at nakita siyang may hawak na palakol. Tinignan siya ng lola at tinanong kung sino ang balak niyang patayin, sabay paalala ng kanilang mga alituntunin. Naglaho muli ang genie at naiwan si Yaong na tila kinakausap ang sarili. Sa galit at pagkalito, pinakalma siya ng kanyang lola sa pamamagitan ng pagpapakinig sa kanya sa tiktak ng orasan, gaya ng dati noong siya ay bata pa. Bumalik tayo sa nakaraan, sa kabataan ni Yaong. Ipinahayag ng kanyang lola sa kanya ang masakit na katotohanan na ang kanyang ina, ama, at mga kapatid ay hindi na babalik. Lahat sila ay wala na. Tinanong ni Yaong paano silang nawala. At idinagdag pa niya ng inosente, hindi ko naman sila sinaktan, maliban sa loro pero hindi naman siguro bibilang yon, di ba? Nang tuluyang maunawaan ni Yaong ang sinabi ng lola, napaiyak siya at nagwala sa galit. Upang mapigilan ang kanyang matinding emosyon, pinatayo siya ng lola at pinabilang ng 60 segundo kasabay ng tiktak ng orasan. Itinuro rin ito sa kanya na magsuot ng sapatos na may mga bato sa loob para maramdaman niya kung gaano kasakit ang hindi komportable. Sabi ng lola, kapag alam mong masakit ang isang bagay, hindi mo gugustuhin maranasan ito ng iba. Ngunit nagreklamo si Yaong, lola, ang daldal mo. Hindi ko alam kung paano kita alisin sa buhay ko. Ngumiti lang ang lola at sagot, kung mag-aaral ka ng mabuti, makatapos, at makakuha ng maayos na trabaho, maaari kang mabuhay ng mag-isa, malayo sa akin. Mula noon, nag-aral ng walang tigil si Yaong. Sa kalaunan, naging isa siya sa mga nangungunang nagtapos at nagbukas ng sariling paggawaan ng makina, isang trabahong akmang-akma sa malamig niyang ugali. Isang araw, tinangka ng lola ni Yaong na usisain si Jenny tungkol sa kanyang pinag-aralan, ngunit wala itong maintindihan at agad tumakas upang makaiwas. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Yaong sa nayon, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa kanya. Pinag-uusapan nila na siya ay siraulo at delikado. Huminto siya sandali, malamig ang kanyang presensya, bago muling nagpatuloy sa pagmamaneho. Samantala, marahang ipinaliwanag ng kanyang lola sa mga usisero na, bagaman kakaiba si Yaong, pinaghirapan nila itong palakihin. Sinunod nito ang mahigpit na mga patakaran at hindi kailanman nanakit ng kahit sino. Nang marinig iyon ni Jenny, napangiti siya at natuwa sa ideya na buong baryo ang nag-alaga sa pagpapalaki kay Yaong.
May isang matandang babae na naglahad na tuwing humahawak si Yaong ng matalim na bagay o sinusubukan niyang saktan ang isang hayop, gaya ng pagkakataong tinangkang saksakin ang mga manok. Kinukuha ng mga taga-nayon ang kanyang mga gamit at ibinabaling ang kanyang enerhiya sa ibang gawain. Pinapayagan nilang mailabas niya ang kanyang galit, ngunit sinisiguro nilang walang sinumang masasaktan. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Jenny ang isang lumang video game console sa kalsada. Nang sinubukan niyang maglaro, agad siyang nalulong dito at ginugol ang buong araw sa kakatalo sa isang bata. Namangha siya sa kung gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya ng tao. Nang maubos ang pera niya, bumalik siya kay Yaong para manghingi, ngunit galit siyang tinanggihan ito. Kinagabihan, hinarangan ni Jenny ang sasakyan ni Yaong upang kausapin ito tungkol sa isang utang. Gayunman, nang hindi magpakita ng pag-aalinlangan si Yaong, binangga niya ito ng diretsyo. Napahiga si Jenny sa kalsada, umuungol at mahina, tila walang magawa. Pagkaraan, nagreklamo siya sa kanyang matandang katulong na si Uncle Sai, na tinapik lamang siya sa ulo at binigyan ng pera bilang pampalubag loob, sabay payo na magpatuloy sa tamang landas. Dahil dito, nagsimula siyang magtrabaho upang kumita ng pera. Ikinuwento niya sa kaibigan ang nangyari, na siya ay binangga ng isang babaeng itinuturing na may diferensya sa pag-isip. Pinayuhan siyang kalimutan na lamang ang insidente, ngunit nagpasya siyang dalhin ang kaibigan kay Yaong upang ipakita kung ano ang tunay na kahulugan ng baliw. Sa isip ni Jenny, si Yaong ay hindi na itinuturing na tao, kundi representasyon ng kasamaan mismo. Pakiramdam niya, wala nang natitirang mabuting bagay na maaaring masira pa sa loob nito. Nais niyang subukin kung may natitira pang malasakit si Yaong sa buhay ng tao o tuluyan na itong manhid. Ikinulong niya ito sa gym habang nag-ehersisyo, sinaktan ng bahagya, at tinakot sa pamamagitan ng banta na masusunog ang buong gusali hanggang sa kumalat ang apoy sa lungsod. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Yaong, walang bakas ng takot. Lumabas siya sa likurang pinto, hinabol si Jenny, at nang mahuli, walang awang binugbog ng paulit-ulit, puno ng galit at determinasyon, na para bang pinarurusahan ito sa kabuluhang siya rin ang may gawa. Dumating ang mga bumbero upang awatin siya, ngunit lalo pa niyang pinag-igting ang kanyang mga galaw, tila sinasariwa ang galit na matagal nang naipon. Pagkatapos ng pangyayari, kumain si Yaong kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Mai sa isang restaurant. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang lumitaw si Jenny mula sa water cooler. Nainis si Yaong at sinigawan ito, ngunit dahil naka-invisibility mode si Jenny, inakala ng mga tao sa paligid na kinakausap ni Yaong ang sarili. Hinila niya ito palabas at binigyan ng isang hair clip na magsisilbing tanda upang siya lamang ang makakita rito kapag nagiging invisible. Matapos nito, umiti si Jenny at humiling na maingatan ito bilang isang alaala. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit niya ang kanyang pagkakakulong sa loob ng 1,000 taon, pati na ang mga alaala ng pagbagsak ni Yaong sa alabok at pagkitang naglaho ang dating katauhan nito. Nagpasya si Yaong na makipagkasunduan. Gagamitin niya ang una niyang kahilingan, ngunit may kasunduan silang tatayaan. Ang unang 5 taong makakasalubong nila ay bibigyan ng tig-3 kahilingan. Kapag mas marami sa kanila ang pumili ng tiwaling kagustuhan, mananalo si Jenny at mapapatunayan niyang wala ng pag-asa ang sangkatauhan. Isinuot ni Jenny ang hair clip at nagsimula silang maglakad. Ang una nilang nakilala ay isang tindera sa nayon, kasunod ay isang dating kaklase ni Yaong na nagtatrabaho sa bangko. Habang nagmamasid, napansin ni Jenny ang lungkot ng mga tao, na tila nagpapatibay ng kanyang paniniwalang madali siyang mananalo. Sumunod namang lumapit ang isang aso, at pagkatapos ay isang anak ng may-ari ng restaurant at isang baguhang vlogger sa baryo, kumpleto na ang 5. Kinabukasan, kinausap ni Jenny si Uncle Sai at inamin na hindi niya kayang matalo si Yaong. Binalak niyang magtago hanggang sa mamatay ito at saka maging malaya. Lumipad siya gamit ang kanyang magic carpet, ngunit nahuli ng mga fighter jets sa himpapawid, kaya kumalat ang balita tungkol sa isang kakaibang lumilipad na bagay sa pagitan ng Korea at Japan. Nalaman ito ni Yaong at nagalit dahil halos magdulot ng tensyon sa dalawang bansa ang ginawa ni Jenny para lamang sa isang mangkok ng salad. Sa paglaon, nagtanong si Yaong kung paano malalaman kung mababawi ang isang kahilingang makapagpapabago ng mundo. Sa madaling araw, muling nagkita sila sa bubong ng isang gusali. Ipinakita ni Jenny ang isang balahibo na, kapag ginamit sa pagsusulat, ay nagiging totoo magpakailanman ang mga salita. Ngunit dumating ang may-ari ng gusali at pinagsabihan sila. Sa kaguluhan, itinulak ni Jenny si Yaong mula sa bubong ngunit agad siyang sinundan upang iligtas ito, ipinakita ang kanyang mga pakpak. Doon nalaman ni Yaong na ang balahibo ay ang panulat na tinutukoy ni Jenny. Di naglaon, lumitaw ang katulong ni Jenny at ipinahayag na matagal na itong malaya. Pinuna nito na kahit wala na si Jenny sa loob ng 1,000 taon, patuloy pa rin ang mga tao sa paggawa ng kasamaan dahil sa kasakiman. Sa puntong ito, bumalik si Jenny sa unang babaeng nakilala nila, ang tindera. Dahil sa galit sa kanyang malupit na amo, nakakita siya ng lampara at nagkaroon ng pagkakataong humiling ng 3 kahilingan. Ginamit niya ang una upang maging manager ng isang wedding event, agad na nagantihan ang kanyang amo at namangha ang lahat sa kanyang biglaang promosyon. Nang makasalubong siya ni Yaong, nagbiro ito tungkol sa kanyang kotse, ngunit sa loob-loob niya, nag-aalala siya dahil isa yon sa mga regular na customer ng kanyang pagawaan.
Naalala niya tuloy kung paano sila naging magkaibigan ni Mai noon sa paaralan. Ipinagtanggol niya ito laban sa mga bully sa pamamagitan ng matinding pagbabanta. Mula noon, naging matalik silang magkaibigan hanggang sa maging dentista si Mai at magtayo ng sariling klinika. Samantala, ikinuwento ni Sed kay Jenny ang mga natuklasan niya tungkol kay Yaong, ang pagtatrabaho nito sa maraming lugar, ang pagsunod sa mahigpit na schedule, at ang tila paulit-ulit na pagsubok sa kamatayan sa pamamagitan ng diving at pag-akyat sa mga bangin. Lahat ng ito ay paraan upang mamatay sa isang aksidente. Sa kanyang paggawaan, natuklasan din na gumagawa siya ng mga kabaong, tila bahanda na sa anumang maaaring mangyari. Dahil dito, nagpasya si Jenny na protektahan ang kalusugan ng lola ni Yaong upang walang masamang mangyari rito. Ngunit kalaunan, natutong magpanggap ang matanda na mahina upang patuloy na alagaan siya ni Jenny. Isang araw, nalaman ni Jenny mula kay Sed na hindi na naalala ni Yaong ang kanyang nakaraan. Nagulat siya at nagalit, hindi matanggap na ang taong dahilan ng kanyang pagkakakulong sa loob ng 1,000 taon ay tila wala ng alaala ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagninit-nit, biglang lumitaw si Yaong sa kanyang likuran, tahimik at walang imik, bago umalis ng walang paliwanag. Sa mga sumunod na sandali, nakita si Yaong sa klinika ni Mai, pagkatapos ay nag-shopping at kumain kasama si Jenny. Habang magkasamang nakaupo, pinagmasdan nila ang mga gusali ng lungsod. Dinala siya ni Jenny sa tuktok at doon, sa gitna ng malamig na hangin at liwanag ng gabi, nabuksan ang damdamin ni Yaong. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ipinakita ni Jenny ang isang hindi inaasahang tanawin, pinatay niya ang lahat ng ilaw sa lungsod upang lumiwanag ang mga bituin sa langit. Magkasama nilang pinagmasdan iyon, isang tahimik at mahiwagang sandali na tila sumasalamin sa pag-usbong ng kakaibang pag-ibig sa pagitan nila. Kinabukasan, hindi na mapigilan ni Yaong ang sarili, patuloy niyang iniisip si Jenny. Nais muli ni Yaong na maramdaman ang matinding damdamin na minsang nagpagising sa kanya, ngunit patuloy na iniiwasan siya ni Jenny. Hinabol niya ito saan man magtago. Kalaunan, nakilala nila ang isa pang customer, ang empleyado ng bangko na nagbukas ng account ni Yaong. Nabigla ang babae nang makita ang napakalaking halaga ng pera sa loob ng account. Sa sobrang galit at inggit, halos hindi niya makayanan ang presensya ni Yaong. Kinagabihan, nagdaos ng isang malaking pista ang buong nayon, at halos lahat ay naroon maliban kay Yaong na nanatili sa kanyang paggawaan. Doon, dumating ang tinatawag na anghel ng kabutihan. Tinanong ni Yaong kung ano nga ba siya, anong nilalang siya, at kung bakit napakaitim ng kanyang mga pakpak. Tumugon ang anghel ng may biro, at sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Yaong na ang bawat taong tinutulungan ng anghel ay namamatay pagkaraan nito. Ipinaliwanag ng nilalang na ang kanyang tungkulin ay magbigay ng kapayapaan sa mga pusong malapit ng pumanaw. Nalaman din ni Yaong na mahigpit na ipinagbabawal sa anghel ang umibig. Ngunit tila huli na ang lahat dahil nabatid niyang nahulog na rin siya sa damdamin. Kinabukasan, ang unang customer, ang babaeng naging branch manager, ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi. Hindi siya iginagalang ng kanyang mga kaibigan sa kabila ng kanyang mataas na posisyon. Bumalik siya sa Lampara upang gawin ang ikalawa niyang kahilingan, bumalik 20 taon sa nakaraan, ngunit mapanatili ang kanyang katungkulan at magkaroon ng napakalaking yaman. Tinupad ni Jenny ang kanyang kahilingan at agad siyang bumalik sa nakaraan. Samantala, sa kasalukuyan, nasa opisina si Yaong nang datnan siya ng isang dating kasamahan na nagsabing lumipat na sila ng bahay kasama ang kanyang asawa at anak at sila ngayon ay kapitbahay. Sa nakaraan, nakasalubong ni Jenny ang batang bersyon ni Yaong. Sa pagtatangkang makipagkilala, binato lamang siya nito ng bato sa ulo. Sa kasalukuyan, biglang nakaramdam si Yaong ng matalim na kirot sa kanyang alaala at tinawag pa siyang kakaiba ng kanyang katrabaho. Kinagabihan, muling nagtago si Jenny habang galit na hinahanap siya ni Yaong. Nang magkaharap sila, inirapan at sinermunan siya ni Yaong dahil palagi itong biglang nawawala. Habang nagtatalo sila, dumating ang isang aso na isa rin sa mga customer ni Jenny. Ayon kay Yaong, lahat ng aso ay tumatahol kapag nakikita siya dahil alam nilang wala siyang emosyon. Iniwan niya ito at lumayo. Samantala, tinawag ni Jenny si Uncle Sai upang isalin ang salita ng aso at inalok ito ng 3 kahilingan, kapalit ng pangakong patahimikin ang lahat ng aso sa nayon tuwing makikita si Yaong, kung hindi ay gagawin silang mga pusa. Nais ng aso na maging isang gwapong, mayamang 40 taong gulang na lalaki. Kinabukasan, abala si Yaong sa paggawa ng mesa sa halip na kabaong. Tumawag ang kanyang lola at binasa ang ilang tala sa kanyang diary. Pagkatapos nilang mag-usap, nagtungo si Yaong kay Jenny dala ang galit dahil nabasa ng kanyang lola ang isinulat niya gamit ang mahiwagang balahibo, isang bagay na anya ay imposibleng mangyari. Kinailangan nilang itago ang parehong balahibo at kwaderno, kaya iminungkahi ni Jenny na ilagay ito sa loob ng lampara, na anya ay pinakaligtas na lugar. Dinala siya nito sa loob ng lampara at ipinakita kung gaano na siya katagal na ninirahan mag-isa doon. Pinilit ni Yaong na ayusin at lagyan ng muebles ang loob, na kalaunan ay mistulang tahanan ng isang mag-asawa. Habang naglilinis, biglang gumalaw mag-isa ang vacuum at nahigop sa isang kumikislap na labusan. Ipinaliwanag ni Jenny na iyon ay isang portal na magdadala sa sinumang dadaan doon ng 1,000 taon bago makabalik. Pinagdudahan ni Yaong ang anghel at sinabi kay Jenny na dapat itong labanan dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Sa kanilang palitan ng biro, nauwi ito sa habulan at tawanan.
Sa labas ng lampara, narinig ng kanyang lola ang mga kalabog at tila kakaibang ingay mula sa loob. Muntik na silang maghalikan, ngunit biglang tinawag ng kapitbahay ang lola, dahilan upang matigil sila. Paglabas ni Yaong, nadatnan niyang umiiyak ang kanyang lola. Ayon sa kapitbahay, pumanaw na si Farouk, ang iskultor na nagturo sa kanya ng pag-ukit. Naguluhan si Yaong kung bakit lubos itong ipinagluksa ng matanda. Sa libing, narinig niyang nag-aalala ang kanyang lola, natatakot na baka bigla na lamang may masamang mangyari kay Yaong. Maya-maya, kinausap ni Yaong si Jenny at sinabi nitong napansin na ng kanyang lola ang mga senyales ng pagtanda at labis na itong natatakot. Ipinahayag ni Yaong na gagamitin niya ang ikalawa niyang kahilingan upang maging bata muli ang kanyang lola, kasing edad niya. Pinakiusapan siya ni Jenny na pag-isipan itong mabuti, ngunit nagpa siya si Yaong na gawin iyon pagkalipas ng 3 araw. Samantala, hinimok niya ang kanyang lola na mamasyal at magsaya muna kasama ang mga kaibigan. Habang nagaganap ito, ang dating branch manager ay nakipag-ugnayan sa kanyang anak, ngunit hindi ito sumasagot. Nang puntahan niya ito sa lungsod, tumambad sa kanya ang magulong apartment at ang katotohanang tumigil sa pag-aaral ang anak. Naluha siya sa pagsisisi na pagtantong mas masaya pa sila noong ordinaryong empleyado lamang siya. Lumitaw si Jenny at sinabihan siyang may huling pagkakataon pa siyang gamitin ang ikatlong kahilingan upang ibalik sa dati ang lahat. Ngunit tumanggi ang babae, ayaw niyang isayangin ito. Pagkatapos noon, tinupad ni Jenny ang ikalawang kahilingan ni Yaong. Nabigla siya nang makita ang kanyang lola na muling bata at kasing ganda niya. Nang tumingin ang matanda sa salamin, hindi ito makapaniwala at paulit-ulit na hinimatay habang nakamasid lamang si Yaong, pasensyosong naghihintay. Samantala, iniulat ng alalay ng anghel sa kanyang pinuno ang mga nagaganap sa nayon, kabilang na ang marangal at walang pag-imbot na kahilingan ni Yaong. Pagdating niya sa lampara, sinalubong siya ni Jenny na agad siyang pinagalitan dahil hindi man lang ito kumatok. Tulad ng dati, nagtalo na naman silang dalawa sa walang katapusang palitan ng biro. Samantala, abala si Yaong sa pagsubaybay sa kanyang muling kabataang lola na ngayon namimili ng kung ano-ano sa buong nayon habang siya ay napapailing sa pagod. Kinausap niya ito ng seryoso upang magtakda ng ilang alituntunin sa paggamit ng kanyang bagong kabataan. Kinagabihan, isang mamamayan sa nayon ang nakabangga ng usa sa daan. Sa sandaling lalapitan niya ito upang patayin, lumitaw si Jenny at inalok siya ng 3 kahilingan. Sa halip na maniwala, nilibak siya ng lalaki. Upang patunayan ang kapangyarihan, pinagaling ni Jenny ang usa at sinabing iyon na ang una niyang kahilingan. Galit na galit ang lalaki, pakiramdam niya ay nasayang ang unang kahilingan sa pagliligtas ng hayop na gusto pa niyang patayin. Kinabukasan, ipinaalam ni Uncle Sai kay Jenny na si Yaong ay nagsasayaw kasama ang isang kaibigan sa training center. Agad siyang nagtungo roon, sakto sa pagkadapa ng kaibigan ni Yaong, kaya siya agad ang unang nag-alala rito. Dumating ang manager ng bangko at tinawagan ang babaeng empleyado, ang dating customer ni Jenny, at tinanong kung kilala niya si Yaong. Sumagot ang babae na hindi naman sila magkaibigan, ngunit ipinaalala ng manager na si Yaong ay isa sa pinakamahalagang kliyente ng bangko. Lalong nag-apoy sa inggit ang babae. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jenny at inalok siyang gumawa ng 3 kahilingan. Mapangahas niyang hiniling na ilipat sa kanyang account ang lahat ng pera ni Yaong. Ipinatupad ni Jenny ang kahilingan at agad na ipinaalam ito kay Yaong na mariing napabuntong hininga at inamin ang pagkatalo. Pagbalik sa lampara, napansin ni Yaong na hindi gumagalaw ang buhangin sa loob ng orasan. Nang hawakan niya ito, biglang sumulpot ang mga larawan mula sa kanyang nakaraan, at doon niya napagtanto na ang mga panaginip na bumabagabag sa kanya ay hindi basta guni-guni lamang. Kinabukasan, dinalaw siya ng bagong kapitbahay kasama ang anak nitong lalaking pilay at madaldal. Iniwan muna ng ama ang bata sa kanya habang inaayos ang sasakyan. Habang nagkukwento ang bata tungkol sa kaharian ng Goryeo, inutusan siya ni Yaong na manahimik dahil masakit ang kanyang ulo at hindi siya mahilig sa mga bata. Iniwan niya ang bata kay Uncle Sai upang bantayan sandali. Habang mag-isa, napansin ng bata na ang kanyang anino ay hugis ng isang dambuhalang pantera. Samantala, sinundan ni Yaong ang kanyang lola na ngayon ay halos hindi na tumitigil sa pamamasyal. Nakita niya itong masayang nagkakape kasama si Mai, isang matalik na kaibigan. Naiinis siyang umalis dahil tila sobra ang kasiyahan ng matanda. Kinagabihan, nakatingin si Yaong sa salamin, nag-iisip tungkol sa nakita niya sa orasan. Tinanong niya ang sarili kung ano nga ba ang hiling na ginawa niya noon. Sa labas, napansin niyang nakatayo ang alalay ng anghel at agad niya itong nilapitan. Sinabi nitong narinig niyang ginamit na niya ang ikalawang hiling at nagtanong kung alam ba niya kung bakit gusto siyang sirain ni Jenny. Sinagot ni Yaong na iyon ay dahil siya mismo ang nagkulong dito sa lampara, ngunit sinabi ng alalay na may mas malalim pang dahilan. Nag-alinlangan si Yaong ngunit naengganyo rin. Inalok siya ng lalaki na sumama upang makita ang katotohanan mula pa sa simula. Nang tanungin niya kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan, ipinaliwanag ng lalaki na sila ni Jenny ay magkaaway, kaya't ang kaaway ng kanyang kaaway ay dapat niyang ituring na kaibigan. Ngumiti si Yaong ng mapanukso, kinuha ang isang maliit na pala, at pabirong hinampas ito sa ulo, sabay sabing umalis na siya bago tuluyang pumuti ang kanyang buhok. Hindi niya alam, ang hampas na yon ay umabot sa tunay na alalay ng anghel na kasalukuyang nakikipag-usap kay Uncle Sai.
Napangiwi ang lalaki habang hawak ang kanyang ulo, inis na nagbulong na bukas ay tiyak na magiging magulo dahil haharapin niya na naman si Yaong na parang bagyong paparating. Kinabukasan, dumating si Uncle Sai sa pinagtatrabahuhan ni Yaong at nadatnan niya roon ang mga opisyal ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon. Habang papasok pa lamang siya, may narinig siyang pabulong na nagsasabing isinumbong daw siya ng pinuno ng mga makalangit na sundalo dahil tinawag niya ito kahapon. Sa halip na kabahan, sinagot iyon ni Yaong ng may halong panunuya na para bang ipinakilala lamang ng mga opisyal ang kanilang sarili. Ang dahilan ng investigasyon ay may kinalaman pala sa isang kaso ng pagkawala. Mariing itinanggi ni Yaong na may alam siya tungkol dito, ngunit nagboluntaryo siyang tumulong sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ng biktima. Pagkaalis ng mga opisyal, binuksan niya ang isang drawer at doon niya nakita ang isang piraso ng papel na may nakadikit na gintong buhok, kaparehong-kapareho ng sa nawawalang biktima. Naalala niyang nakuha niya ito sa kotse ng anak ng may-ari ng restoran noong dinala iyon para ipaayos. Samantala, ang kanyang lola na ngayoy muling bata at maganda ay muling nagbihis ng magara at lumabas kasama si Mai. Isang taga-nayon ang nakakita sa kanya at nagtaka kung sino ang misteryosong dalagang iyon. Mabilis na kumalat ang tsismis sa mga kababaihan na may kakaibang nangyayari at naisip nilang baka may kinalaman ang biglang paglitaw ng dalagang iyon sa pagkawalan ng lola ni Yaong. Sama-sama silang nagtungo sa bahay ni Yaong at inakusahan siyang sinaktan o itinago ang matanda, kunwari ipinasyal ito sa malayo. Ngunit sa kalagitnaan ng gulo, tumunog ang telepono ng isa sa mga babae, tumatawag ang lola. Masiglang boses ang narinig sa kabilang linya, sinasabing naglalakbay daw siya at babalik makalipas ang ilang buwan. Ang maganda pa, maganda raw ang panahon sa pinuntahan niya. Ang hindi alam ng mga taga-nayon, si Jenny pala iyon na nag-anyong lola upang mailigtas si Yaong sa mga paratang. Gayunman, galit pa rin si Yaong dahil sa mga chismis at maling paratang ng mga tao. Nang bumalik ang tunay niyang lola, sinabi nitong aalis muna siya upang hindi maging pabigat sa kanya. Umalis ito ng tahimik at naiwan si Yaong na puno ng sama ng loob. Pagkatapos nito, hinarap niya si Jenny at sinisi ito sa lahat ng nangyari, binigkas pa ang mga salitang, "palpak na Jenny," mga salitang tumama sa puso ni Jenny at nagdulot sa kanya ng matinding sakit na hindi na lamang niya tinugon. Samantala, muling tumawag ang naiinggit na empleyado ng bangko kay Jenny upang pataasin ang limit ng paglilipat ng pera ni Yaong para makapagnakaw pa siya ng mas malaki. Kung hindi lamang siya nilamon ng kasakiman, baka naisip niyang pwede naman siyang humiling na maging pinakamayamang babae sa buong mundo. Ngunit hindi, si Yaong lamang ang nasa isip niya bilang kalaban. Sa kilos at pananalita ng babae, napansin ni Jenny ang kakaibang pagkakahawig nito sa isang tao mula sa kanyang nakaraan, isang babaeng minsang nagsabing, "Ang puso ko ay para sa'yo." Iyon ang naging pangalawang hiling ng empleyado. Makalipas ang ilang araw, dumating si Yaong sa bangko at nagdeposito ng milyon-milyong halaga sa kanyang account. Samantala, naglalakad si Jenny sa kalye habang naglalaro ng video games sa kanyang telepono nang muli niyang makasalubong ang batang lalaking may mga pasa sa kamay. Nang tanungin niya ito, sinabi ng bata na huwag na siyang mag-alala, mga problema lang daw sa pamilya. Kasunod nito, nasabi ng bata na sana ay isa na siyang ganap na lalaki upang maprotektahan ang kanyang ina laban sa marahas na asawa nito. Napangisi si Jenny, sinabing napunta ang bata sa tamang tao dahil siya raw ang pinakamahusay na tagapagbigay ng hiling. Hinuli ni Jenny ang malupit na amain ng bata at dinala ito sa disyerto. Galit na galit siyang tinanong ang lalaki kung anong klaseng tao ang nananakit ng 12 taong gulang na bata. Nang magmakaawa ang lalaki at humingi ng tulong, malamig na sinabi ni Jenny na wala siyang nakikitang tunay na lalaki sa paligid, isang parinig na tumama ng matindi. Habang nangyayari ito, sa bangko naman ay pinatawag ng manager ang empleyadong magnanakaw at hinarap ito sa katotohanan, ang mga transaksyong naglilipat ng pera mula sa account ni Yaong papunta sa kanya. Nagpaliwanag ang babae, itinanggi ang lahat at pilit na nagkunwaring inosente. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Lalo pang nahalata ang kanyang kasinungalingan nang dumating siya na may dalang peking mamahaling bag na ginaya mula sa pag-aari ni Yaong. Sa huli, napabuntong hininga na lang ang manager at sinabing hindi siya dapat parusahan dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagiging hangal. Samantala, nagtungo si Yaong kay Tai upang tuparin ang usapan nila, ang makabalik sa nakaraan at malaman ang katotohanan. Pumayag si Tai at biglang bumalik si Yaong sa nakalipas, 1,000 taon na ang lumipas. Sa panahong iyon, naglalakbay ang isang karaban sa disyerto kasama ang 2 bata. Bigla silang sinalakay ng mga mailap na aso at upang mailigtas ang iba, pinagpasyahan ng mga kalalakihan na itapon ang pilay na batang lalaki bilang pain. Ang batang iyon ay kapatid ni Yaong. Napasigaw siya sa sakit at kawalan ng magawa hanggang sa biglang lumitaw si Jenny sa harap niya. Sinabi ni Jenny na iyon ang sandali ng mga hiling at tinanong kung ano ang una niyang kahilingan. Ang una niyang hiling ay iligtas ang kanyang kapatid at bigyan ito ng mahabang buhay. Ang pangalawa naman ay iligtas ang lahat ng mga bata upang walang sinumang lalaking gagamit muli ng inosenteng buhay bilang pain para sa mga hayop. Ngunit dumating si Tai at ipinaliwanag na bagaman mabuti ang layunin ni Yaong, maraming buhay ang nasayang dahil sa kanyang mga hiling. Napahagulhol siya sa pagsisisi, sinasabing hindi niya sinadya ang mga kahihinatnan.
Nang muling lumitaw si Jenny, hinawakan ni Yaong ang kanyang kamay at sinabi na pareho silang nagkamali at kailangan nilang tanggapin ang parusa habang buhay. Iyon ang naging huling kahilingan niya, ang kaparusahan na magtatali sa kanila magpakailanman, dahilan upang tuluyang makulong si Jenny sa loob ng lampara. Pagkatapos nito, nagbago ang tagpo, isang YouTuber naman ang ipinakita, nakaupo sa kanyang silid at nababagot, humihiling na sana ay may mangyaring kakaiba sa nayon upang may maipakita siya sa kanyang vlog. Hiniling niyang magkaroon ng isang krimen na siya mismo ang makalulutas at sisikat dahil dito. Sa parehong sandali, habang online si Jenny, tinupad niya ang kahilingan ng YouTuber. Nagulat ang lalaki nang bigla siyang mapunta sa isang lugar ng krimen habang nakalivestream. Habang naghuhukay, nakakita siya ng isang naagnas na bangkay. Kinabukasan, dumating ang mga pulis upang imbestigahan at muling itinuro ng lahat ng taga-nayon si Yaong bilang pangunahing suspect. Samantala, nasa supermarket noon ang kanyang lola nang marinig ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa krimen. Nagtago siya sa likod ng estante at narinig ang isa na nagsabing si Yaong daw ang may sala dahil siya lamang ang kakaibang tao sa nayon. Ngunit itinuwid ng isa pa, sinasabing imposibleng si Yaong ang pumatay dahil bata pa siya 20 taon na ang nakalipas, panahong inaabot bago mabulok ang isang bangkay. Lubos na nasaktan ang lola sa narinig at agad na umuwi upang sabihan si Yaong na huwag patulan ang mga chismis at paratang ng iba. Ngunit tila walang pakialam si Yaong at inanyayahan na lamang ang lola na kumain, sinasabing gutom siya at walang oras sa mga walang kabuluhang usapan. Makalipas iyon, nagtungo siya sa bukirin upang kumuha ng mga gulay at doon niya muling nakita ang empleyadong nagnakaw sa kanya. Mayabang na sinabi ng babae na tawagan ni Yaong ang bangko at sabihin kusang loob niyang ibinigay ang pera. Kalma lamang si Yaong nang sagutin siyang nagnakaw siya at kung tatawag ang bangko, sasabihin niyang totoo iyon. Nang mayabang na sabihin maaari siyang humiling upang ipapatay si Yaong, malamig na ipinaliwanag nito na kung mamamatay siya, ang kanyang lola ang magmamana ng lahat ng kanyang yaman at tiyak na pahihirapan pa rin ng matanda ang babae. Idinagdag pa niya na hindi kayang baguhin ng mga hiling ang kapalaran ng buhay at kamatayan, at dahil ang kanyang buhay ang sentro ng pagkatao ng babae, siya pa rin ang mananaig sa huli. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig at sinabing tanggapin na lamang nito ang pagkatalo. Kinagabihan, magkasamang naupo si Yaong at Jenny sa pinakamataas na bahagi ng nayon, gaya ng madalas nilang gawin. Matagal silang nag-usap sa ilalim ng mga bituin habang pilit na pinapalambot ni Jenny ang puso ng babae sa pamamagitan ng magaan na pananalita. Tahimik siyang nag-alok ng kanyang balikat sakaling kailanganin nito ng masasandalan. Ngumiti si Yaong at waring pumayag, ngunit sa huli, pinagtitripan lamang niya ito at tinulak hanggang sa tuluyang bumagsak si Jenny sa lupa. Samantala, nagtungo si Mai sa bahay ni Yaong at labis na nagulat nang makita ang kanyang lola na mukhang dalaga at kasing sigla ng isang kabataan. Hindi niya alam ang totoong dahilan sa likod ng kababalaghang iyon. Magalang niya itong binati, akala niya ay kaibigan lamang ito ni Yaong. Pagdating ni Yaong kasama si Jenny, napataas ang kilay ni Mai, nagtataka kung bakit palabas ng bahay ang kaibigan, habang ang lalaki naman ay papasok. Napangiti si Yaong at sinabi na ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang oras. Sa ibang lugar naman, muling nagpakita kay Jenny ang anak ng may-ari ng restoran, ang lalaking may pagkasira ng ulo at nagpumilit na gamitin ang pangalawa niyang kahilingan. Hiningi nitong makabalik sa nakaraan, 20 taon na ang lumipas. Doon, natuklasan niyang siya pala ang kriminal sa kasong iniimbestigahan ngayon ng mga pulis. Nais niyang malaman kung sino ang saksi sa kanyang krimen, at laking gulat niya nang malaman na ang saksi ay ang sarili niyang ina. Bumalik siya sa kasalukuyan at hinarap ito ng galit, itinatanong kung bakit itinago ng ina ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagtungo si Yaong sa restoran ng babae at nakita niyang ibinebenta ito sa halagang mas mababa sa tunay na halaga. Pagkalipas ng isang araw, hinarap niya ang lalaking may sira sa ulo, dala ang gintong buhok at sample ng tina na nakuha niya sa kotse nito. Sinabi niyang alam niyang mahilig itong magkulay ng buhok ng kanyang mga biktima at kung tutuusin ay mas madali sana kung naging hairdresser na lamang siya. Nabigla ang lalaki sa pagharap ni Yaong at tinanong kung bakit hindi niya ito isinumbong sa mga pulis. Sa halip, malamig na sinabi ni Yaong na mas interesado siyang mapanood ang takbo ng sitwasyon at kung tutuusin ay maaari silang magtulungan. Napatawa ang lalaki, sinasabing pareho pala silang baliw. Pag-uwi ni Yaong, tinanong siya ni Jenny kung bakit ibinigay niya ang ebidensya sa kriminal. Ipinaliwanag ni Yaong na kung isinuko niya ito sa mga pulis, gagamitin ng lalaki ang huling hiling nito upang makatakas sa kulungan. Wala pang ibang nakakaalam kung nasaan ang katawan ng biktima, kaya siguradong babalik ito sa nakaraan upang itago ang ebidensya. Sa panahong iyon, utos ni Yaong na gamitin ni Jenny ang kanyang talaarawan at ibigay ito sa kanyang nakaraang sarili. Napahanga si Jenny sa katalinuhan ng babae at sinabing siya na lamang sana ang dapat nakatira sa lampara sa halip na siya. Paglaon, inanyayahan ni Jenny si Yaong sa isa pang paglalakbay, sa pagkakataong ito ay sa Dubai. Ipinangako niyang makikilala nila roon ang isang taong makapagpapaliwanag kung bakit nawawala ang 20 taon sa kanyang 1,000 taong alaala. Sumama si Yaong, pati na si Mai at ang kanyang lola. Pagdating nila sa Dubai, ipinahawak ni Jenny kay Yaong ang isang lampara at pinarobing ito. Mula roon, lumitaw ang isang napakagandang babaeng Jenny. Napabuntong hininga si Jenny at napabulalas ng siya pala.
Ngumiti ang babae at nagsabing siya ang dating kasintahan ni Jenny. Napataas ang kilay ni Yaong at tinanong kung gaano nakatagal mula nang huli silang magkita. Napakamot si Jenny at nagsabing matagal-tagal na rin. Tumawa ang babaeng Jenny at tinanong kung nasaan ang set ng tasa na regalo niya noon. Nahihiyang umamin si Jenny na matagal na niyang nawala iyon. Tumingin si Yaong sa kanilang dalawa, may halong pagtataka at biro, at nagtanong kung gaano na sila katagal hiwalay. Mahina namang tugon ni Jenny, mga ilang libong taon na marahil. Ngumiti si Yaong, tinapik ang balikat ng lalaki, at nagbitiw ng biro na hayaang makapagkwentuhan silang dalawa bago siya naglakad palayo, iiwan ang dalawa upang pag-usapan ang kanilang nakaraan. Samantala, sina Mai at ang batang lola ay nasa isang paralel na bersyon ng Dubai. Namimili sila sa malalaking pamilihan, nagtatawanan, kumakain, at lubos na nag-enjoy sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng isang restaurant, biglang naalala ng lola ang isang sandali sa nakaraan, noong minsang tanungin siya ni Yaong kung namimiss pa ba niya ang kanyang anak. Naalala niyang umiti ng marahan at umamin na palagi niya itong namimiss. Paglabas nila ng restaurant, nakita ni Yaong ang kanyang lola na nakatayo sa kabila ng kalsada, nakatingin sa kanyang anak habang punang luha ang mga mata. Nainis si Yaong dahil sa kabila ng lahat, nanatili pa ring mabait at maawain ang kanyang lola. Upang mapakalma ang sarili, nakinig siya sa mahinang tiktak ng kanyang relo. Pagbalik nila mula sa biyahe, nakita ni Yaong ang empleyada ng bangko na nakatayo malapit sa kanyang pagawaan. Sumisigaw ito at sinusubukang udyukan siyang gamitin ang huling kahilingan. Samantala, tinawag ng tagapamahala ng tindahan si Jenny at tusong ginamit ang huling kahilingan upang burahin sa isip ni Jenny ang dalawang nauna niyang hiling, iniisip na sa ganoong paraan ay muli siyang magkakaroon ng 3 bago. Ngunit iyon ay isang patibong, isang pakana ni Jenny, at tuluyang nasayang ang huli niyang kahilingan. Nang bumalik si Jenny kay Yaong, ibinalita niya ang lahat ng nangyari, gaya ng nakagawian niyang isinusulat sa kanyang talaan. Tinanong niya kung balak na ba nitong gamitin ang huling kahilingan. Maingat na sumagot si Yaong na kung gagawin niya iyon, matatapos na ang papel niya sa buhay ni Jenny at mawawala ito sa kanyang alaala, isang bagay na hindi niya kayang mangyari. Sa unang pagkakataon, kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, ang assistant ni Tai ay nakaupo kasama si Uncle Sai na siya rin palang dating kasintahan. Natuklasan ni Uncle Sai na ninakaw ni Tai ang kanyang boses, kaya galit itong nagwala, hinablot ang binti ni Tai, at tumangging bumitaw. Dumating si Jenny at pinigilan siya, hinikayat na iwan ang trabaho at sumama sa kanya bilang kapwa-demonyo na mas magiging masaya raw. Dinala niya si Tai sa kalawakan, kung saan naglaban sila ng matindi hanggang sa sumuko si Tai dahil sa pagod. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa nawawalang 20 taon sa kanyang alaala. Makikita si Yaong na nakatayo sa burol na madalas niyang puntahan. Nilapitan siya ng kapitbahay na halatang kinakabahan at umaming nakatira ito sa piling ng masasamang tao. Dahil sa utang at mga obligasyon, tinanggap niya ang bayad upang saktan si Yaong. Bigla niya itong itinulak mula sa bangin. Habang nahuhulog, bumalik sa alaala ni Yaong ang mga sandali kasama ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang lola, at si Jenny. Sa gitna ng pagbagsak, biglang lumitaw si Jenny at nasalo siya. Habang pinapagalitan siya nito, mahina niyang ipinaliwanag na hindi siya talaga ang nahulog. Tinuligsa siya ni Jenny dahil hindi niya ginamit ang huling kahilingan upang tawagin siya, ngunit sinabi ni Yaong na kung gagamitin niya iyon, makakalimutan niya ito. Mula roon nagsimula ang kanilang pag-ibigan, isang pag-ibig na nag-aalab at handang sunugin ang mundo. Samantala, ang asong dating nangarap maging tao ay muling natagpuan ang pamilyang matagal nang nawala sa kanya. Bumalik siya kay Jenny at hiniling na maging aso muli bilang huling kahilingan. Nabigla si Jenny sa tapat na kahilingang iyon dahil ang katapatan ng aso ay hindi maikukumpara sa tao. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Yaong sa bangko at binawi ang lahat ng kanyang ipon. Ngunit ng gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, sinalakay siya ng grupo ng mga palaboy na magnanakaw. Isa sa kanila ang nanakit sa kanya. Biglang lumitaw si Jenny, galit na galit at ipinagtanggol siya. Pinagbubugbog nito ang mga salarin hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos noon, naglakad silang magkasama at isinalaysay ni Jenny na minsan din siyang humiling ng 3 bagay. Ang huling kahilingan niya ay ginawa sa loob ng nawawalang 20 taon, ngunit hindi niya maalala kung ano yon. Ibinunyag sa kanya ng isa pang Jenny na ang batang babaeng inakala niyang namatay sa edad na 8 ay nabuhay pa pala ng 20 taon. Doon siya nagsimulang matakot dahil hindi niya matandaan kung ano ang kanyang hiling. Ibinahagi ni Yaong na naramdaman din niya ang takot habang nahuhulog mula sa bundok, takot na hindi na niya muling makikita si Jenny o ang kanyang lola. Dinala siya ni Jenny sa isang tahimik na lugar, tila isang unang pagdedate. Habang naglalakad, napag-usapan nila kung paano siya madalas iligtas ni Jenny kahit dati ay gusto lang nitong mawala siya. Napangiti si Jenny, inamin na kung talagang gugustuhin niya, kaya niyang sirain siya, ngunit hindi niya na yon gagawin. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang ang kanilang pag-ibig ay matagal nang nakatakda mula pa sa simula ng panahon. Samantala, nasa klinika si Mi at ikinumpara ang x-ray ng lola sa larawan ng mas batang babae. Tumugma ito ng eksakto. Sa kabilang dako, tinupad ng isang baliw na lalaki ang ikatlong kahilingan, gaya ng inasahan ni Yaong. Nais nitong bumalik sa sandaling pinatay niya ang ikalawang biktima.
Nang bumalik siya sa panahong iyon, at habang muling sinusubukang patayin ang babae, ibinigay ni Jenny ang talaan mula sa hinaharap sa nakaraang bersyon ni Young. Natagpuan niya ang lalaki, binuksan ang talaan, at lumabas ang makapangyarihang enerhiya na nagligtas sa biktima. Tinawag niya ang mga pulis at ipinaaresto ang salarin. Nang bumalik si Jenny sa kasalukuyan, ipinangako niya kay Young na gagawin ang lahat upang maibalik ang kanyang mga alaala dahil alam niyang siya ang babaeng minahal niya noon. Sa loob ng nawawalang 20 taon, doon umusbong ang kanilang pag-ibig at ngayon nais niyang maibalik ito. Nagpunta si Mi sa mga taga nayon at ipinakita ang larawan ng lola noong kabataan nito. Nakilala agad siya ng lahat, ang parehong babae pa rin ito. Dito niya tuluyang nakumpirma na ang batang babae ay ang lola mismo. Sa bahay, abala ang lola sa pagluluto ng maraming pagkain para kay Young, nilalagyan ng mga label at tagubilin ang bawat isa. Sinabihan siya ni Tai na bagaman bumata siyang muli, hindi ibig sabihin ay humaba rin ang kanyang buhay. Kapag namulaklak ang mahiwagang puno, iyon na ang huli niyang araw. Sa paggawaan, dumating si Jenny at inimbitahan si Young na lumipad sakay ng karpet kinabukasan, ngunit tinanggihan ito dahil may lakad siya kasama ang kanyang lola. Nais niyang mag-iwan ng mga tunay na alaala kasama ito dahil madalas itong mabuhay ng parang walang emosyon. Sa huli, napabuntong hininga si Jenny at nagpa siyang gumawa ng sarili niyang alaala. Nakipaglaro siya ng video games sa batang madalas niyang samahan. Masayang ibinalita ng bata na natupad ang kanyang hiling, nawala ang asawa ng kanyang ina at masaya na silang mag-ina. Ngumiti si Jenny at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang kanilang laro. Samantala, si Young at ang kanyang lola ay kumuha ng mga litrato upang mapanatili ang mga magagandang alaala. Kinabukasan, nagpunta si Young sa Dubai upang hanapin ang babaeng Jenny at tanungin ito tungkol kay Jenny. May mga taong nakasunod sa kanya, ngunit tinulungan siya ng babaeng Jenny na makatakas. Doon niya napagtanto na ito pala ang ginang na minsang minahal ni Jenny noon, ang babaeng isinulat nito sa mga pader ng lampara. Pagkatapos nilang maghiwalay, muling nagtagpo sina Young at Jenny. Dinala siya nito sa disyerto kung saan naghanda ito ng isang maliit na base para sa kanya at dinalhan pa ng tradisyonal na kasuotang Arabo. Nabighani si Jenny sa kanyang kagandahan habang sinasanay siya ni Young sa mga sagradong sayaw ng mga Jenny, tinutuwid ito sa tuwing nagkakamali. Samantala, isang babaeng taga nayon na matagal nang may hinala tungkol sa pagkakakilanlan ni Young ay palihim na pumasok sa kanyang bahay isang gabi. Binuksan nito ang refrigerator at tinikman ang pagkain, na pagtantong pareho ang lasa sa luto ng lola. Dahil dito, nakumpirma niya ang katotohanan. Tumakbo siya palabas at hinarap ang lola, akusadong isang mangkukulam. Nabagabag ang lola at naluha, ngunit bago pa niya maipaliwanag, tumakbo ang babae at ipinagsigawan sa nayon na ang lola ay isang bruha. Kumalat ang chismis hanggang sa marinig ito ng isang sinaunang mangkukulam na nakulong sa anyo ng bata at nabubuhay na sa loob ng milyong taon. Matagal na niyang minamanmanan si Jenny at nagplano itong wasakin ito. Ang mga tauhan niyang humahabol kay Young ay ipinadala upang patayin siya dahil siya na ngayon ang reyna ng lampara. Kapag siya ay nawala, magiging kanya ang lampara at makakamtan niya ang ganap na kapangyarihan ni Jenny. Sa panahong iyon, ganap nang bumalik ang mga alaala ni Jenny. Naalala niya ang panahon ng Goryeo, kung saan nakilala niya si Young bilang isang mahirap na batang nagbebenta ng datiles sa palengke. Sinubukan niyang ipaalala rito kung sino siya, ngunit hindi siya naalala ni Young. Inaasar niya ito hanggang sa mapikon ang babae. Sa kabila ng lahat, binigyan pa rin niya ito ng gintong banga na puno ng mga barya upang matulungan sa kabuhayan. Nagpatuloy si Young sa pagtitinda at kinabukasan ay nagtungo siya sa merkado upang bumili ng kamelyo para makauwi sa Korea. Ngunit pinagtaksilan siya ng mga lalaking nag-alok ng kamelyo, pinagnakawan at binugbog siya. Dumating si Jenny at iniligtas siya, ngunit nagalit si Young dahil pumatay ito ng tao. Nagkulong siya sa bahay at umiwas, subalit sinundan pa rin siya ni Jenny, sinubukang patawanin at tinulungang makauwi. Mula noon, nagsimula ang paglalakbay nilang magkasama. Sa daan, nakatagpo sila ng may sakit na bata at tinulungan ito ni Young gamit ang mga halamang gamot. Inamin ni Jenny na kalahating tao at kalahating jin ang bata at dahil doon siya nagkakasakit. Kinagabihan, habang nananahi si Young ng damit na isusuot sa pagbabalik sa Korea, dinala siya ni Jenny sa loob ng lampara upang ipakita ang kanyang mundo. Magkasama silang nagkwentuhan, nagtawanan, at sa bawat sandali ay tila tumigil ang oras para sa kanila. Doon nagsimula ang tunay nilang pag-ibig. Ngunit isang araw, may nakatagpo sa lampara at binuksan ito. Lumabas si Jenny, nagulat dahil akala niya si Young pa rin ang kanyang reyna. Ngunit napagtanto niyang ang nakakita sa lampara ay isa sa mga lalaking dating ng abuso sa mga bata noong unang panahon, ang isang nilalang na minsang nakaligtas sa kanyang kaparusahan. Ang unang kahilingan ng lalaki ay maging labis na mayaman. Tinupad ito ni Jenny. Pumunta ang lalaki sa palengke, ipinagyayabang na siya ang pinakamayamang tao sa buong lupain. Ngunit kinasuklaman siya ng mga tao, pinagtawanan at kinamuhian. Dahil sa matinding galit, ginamit niya ang pangalawang kahilingan upang puksain ang sinumang humamak sa kanya. Nag-alinlangan si Jenny, naalala niya noong minsan ay nagalit si Young nang marinig ang isang tao, ngunit wala siyang magawa. Tinupad niya ito at kalahati ng nayon ay nalipol sa dugo.
Kinahapunan, naglakad ang lalaki sa palengke at nakita si Yaong na nagbebenta ng mga datils. Tiningnan niya ito ng may kayabangan at ipinaalala ang kanyang dating kahinaan, kung paanong binibigyan siya ni Yaong ng datils noon na parang isang pulubi. Ipinagyabang niyang maibibigay niya ngayon ang anumang yaman o kayamanan, ngunit kalmado lamang ang sagot ni Yaong, hindi niya kailangan ng kahit ano sapagkat malapit na rin siyang bumalik sa kanyang bayan. Na-offend ang lalaki at umalis na galit. Pagdating niya sa palasyo, puno siya ng puot. Kinagabihan, ipinakita ni Yaong kay Jenny ang damit na natapos na niyang tahin. Ngunit biglang ipinatawag muli si Jenny ng lalaki. Sinabihan niya si Yaong na huwag mag-alala sapagkat tatapusin niya na lamang ang huling kahilingan at babalik agad upang sabay silang umuwi. Nang humarap si Jenny sa lalaki, sinabi nitong may isang babaeng nanghamak sa kanya at tumangging tanggapin ang kahit anong ginto o kayamanan. Nais niyang dalhin ito sa kanya at ipasama habang buhay. Tinupad ni Jenny ang kahilingan, ngunit nang makita kung sino ang babae, nanlumo siya, si Yaong pala ito. Sa sobrang galit at panlulumo, inatake ni Jenny ang mga gwardiya upang iligtas si Yaong. Bigla namang lumitaw ang batang lalaki na minsan nang nag-alok sa kanya ng mahiwagang sinulid. Inihagis ng bata ang mga sinulid sa paanan ni Jenny, kaya tuluyan siyang hindi makakilos. Ipinahayag ng bata na iyon ang parehong mga sinulid na minsan ay kinutya ni Jenny. Ibinunyag din niyang si Yaong ay umiibig kay Jenny. Nang marinig ito ng malupit na lalaki, nabalot siya ng matinding selos at pinagsaksak si Yaong. Nawalan ng kontrol si Jenny sa sobrang sakit, niyakap niya si Yaong habang humihina ang hininga nito. Sa huling sandali, sinabi ni Yaong na ang buhay ng tao ay umiikot lamang sa itinakdang oras ng Diyos at tuluyang pumikit. Lubusang nagunaw si Jenny sa pag-iyak. Kinuha niya ang lampara at sumigaw, nangangako na magbibigay siya ng 3 kahilingan sa sinumang makakausap niya, ngunit ang unang kahilingan ay dapat gamitin upang iligtas si Yaong. Isang sakim na lalaki ang lumapit at hiniling na magkaroon ng tambak na ginto. Tinupad ito ni Jenny, pagkatapos ay nakiusap na gamitin ang susunod na kahilingan upang iligtas si Yaong. Tumanggi ang lalaki at muling humiling ng ginto. Sa huling pagkakataon, hiniling nitong mapuno ng ginto ang buong mundo. Ngunit huli na ang lahat, patay na si Yaong. Sa sobrang puot, sinira ni Jenny ang lahat. Winawasak niya ang palasyo, ang lalaki, ang mga tauhan nito, at ang buong lungsod. Sa gitna ng pagkawasak, bumulong siya ng may pait, na tingnan kung maililigtas sila ng kanilang ginto, habang sila'y nagiging alabok. Dinala ni Jenny ang bangkay ni Yaong pabalik sa kanyang bayan, at nanalangin na muling makita ito kahit isang beses sa ibang buhay. Sa kasalukuyang panahon, nagtungo ang mga taga-nayon sa bahay ng matanda upang harapin siya. Nadiskubre nila ang kanyang lihim, ngunit hindi nila siya nadatnan. Nagtago siya sa takot. Ang babaeng unang nagbunyag ng kanyang lihim ay nagalit at nagbanta na maghihiganti, ngunit nabangga siya ng sasakyan at tumilapon sa ere. Mula sa malayo, nasaksihan ito ng matanda at Nimi. Ang driver ay isa sa mga tauhan ng mangkukulam na nais puksain si Jenny. Sa kasalukuyan, bumalik sa katinuan si Jenny, umiiyak at inamin kay Yaong na siya ang naging dahilan ng kanyang mga paghihirap noon. Ngunit mahinahon siyang pinatawad ni Yaong, sinabing wala na ang nakaraan at mas mahalaga ang kanilang pagsasama sa hinaharap. Paglaon, dinala ni Yaong si Nami at ang matanda sa loob ng lampara at inutusan si Uncle Sai na bantayan sila. Kinuha niya ang lahat ng kanyang pera at inalok ito sa isang empleyado ng bangko kapalit ng huling kahilingan. Tinanggap ito ng empleyado at tinawag si Jenny, hiniling na maganap ang lahat ayon sa plano ni Yaong. Nang bumalik si Jenny, handa na ang lahat. Pupunta siya upang harapin ang mangkukulam. Sinabi niya kay Yaong na hintayin siyang iligtas matapos ang laban at nagpaalam silang tila yon na ang huling beses. Sa labanan, nabihag si Jenny ng mangkukulam gamit ang mahiwagang sinulid at nadakip din si Yaong. Sa pag-akalang ginamit na ni Yaong ang ikatlong kahilingan, nagtaka ang mangkukulam nang biglang mawala si Yaong. Ang totoo, dahil sa kasunduan sa empleyado ng bangko, agad siyang napunta sa kinaroroonan ni Jenny nang banggitin niya ang isang salitang palatandaan. Niligtas niya si Jenny at magkasama silang lumaban. Samantala, inabot ng tauhan ni Tai ang lampara sa mangkukulam bilang regalo. Ngunit si Uncle Sai ay nagbagong anyo sa isang leopardo at nagsimulang lumaban. Nagbigay si Yaong ng babala sa mga taga-nayon, kapag nakita nilang natutulog ang mga ibon sa kalsada, iyon ang hudyat na tumulong. Dumagsa ang mga tao, ngunit nasa loob na ng lampara ang mangkukulam. Inutusan nitong patayin si Nami at ang matanda, unahin si Mi upang pilitin si Yaong na gamitin ang huling kahilingan. Ngunit tumalon ang matanda sa harap ni Mi at siya ang tinamaan ng bala. Sa galit, nagpa siya ang mangkukulam na tapusin ang lahat. Nakikipaglaban si Jenny kay Tai at naalala ang utos ng sinaunang ama ng lahat ng mangkukulam na wasakin ang kanyang anak upang matapos ang kasamaan. Nakita ni Yaong ang pagkamatay ng kanyang lola, napasigaw sa sakit at tuluyang naglupasay. Pinatay din nila si Uncle Sai at dinala ang kanyang katawan. Ngunit dumating ang mga taga-nayon, lumaban at nailigtas si Mi. Sa huli, pinutol ni Jenny ang halamang pinagmumula ng kapangyarihan ng mangkukulam at tuluyang naglaho ito. Pinalaya ni Jenny si Yaong at niyakap siya ng mahigpit. Kinabukasan, dumalo si Yaong sa libing ng kanyang lola, walang tigil ang pag-iyak. Pagbalik niya sa bahay, binasa niya ang mga liham na iniwan sa kanya ng matanda.
Dumating ang empleyado ng bangko, dala ang bag ng pera, at sinabing maaaring kanya ito. Ngunit wala nang naalala si Yaong, sapagkat pagkatapos ng 3 kahilingan, nawawala ang mga alaala ng humiling. Sinabi niya na maaaring ito ay kabayaran sa pagliligtas ng isang buhay. Tumanggi ang empleyado, at nagpaumanhin sa mga panahong kinainggitan niya si Yaong. Inilibing ni Yaong ang pera sa kanyang bakuran. Paglaon, nanirahan si Mi sa kanya, ngunit si Yaong ay nagkulong sa kwarto, araw-araw hinahaplos ang lampara, umaasang babalik si Jenny. Hanggang isang araw, pumunta siya sa disyerto, ang parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Ilang araw siyang naglakad, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Jenny, hanggang sa lumitaw ito na umiiyak. Ipinahayag ni Yaong ang kanyang huling kahilingan, na maramdaman ang lahat ng naranasan ng kanyang lola, ang takot ng mga kapitbahay, at ang pag-ibig ni Mi para sa kanya. Nais niyang maging ganap na tao kahit isang araw lamang, kahit kapalit nito ang kalayaan ni Jenny. Sa labis na kalungkutan, tinupad ni Jenny ang kahilingan. Tumibok ang puso ni Yaong tulad ng sa isang tunay na tao. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, at sa sakit ng damdamin, tuluyan siyang nanghina. Samantala, natapos ni Tai ang laban kay Jenny. Ang kanyang katulong ay pumunta sa disyerto upang humingi ng tawad kay Yaong at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga alaala nila ni Jenny. Sa pagbabalik ng mga ito, lalo siyang nasaktan at tuluyang pumanaw. Inabisuhan ng pulisya si Mi, at sama-sama silang dumalo sa libing kasama ang mga taga-nayon. Pagkaraan ng ilang panahon, muling nagpakita si Yaong kay Mi, ngayon bilang isang diwata ng lampara. Ibinahagi niya ang buong kwento at hiniling kay Mi na magbigay ng 3 kahilingan. Ang una, na magkasalo silang kumain araw-araw sa ganap na 4:00. Ang pangalawa, na lahat ng batasan na yon ay makapunta sa klinika ni Mi upang magpagamot ng libreng ngipin. Ang ikatlo, itinabi muna ni Mi. Nabuhay silang payapa. Isang araw, pinaalalahanan ni Yaong si Mi na huwag nang umiyak kahit ano pa ang mangyari, at mumiti sa tuwing makikita niya ang mga taong labis niyang namimiss. Iyon ang kanyang ikatlong kahilingan. Ngunit nang gamitin ito ni Mi, tuluyan na siyang nakalimot kay Yaong. Isang taon ang lumipas, nag-iisa si Yaong, patuloy na nagbibigay ng mga kahilingan sa iba. Isang maulang araw, habang nag-iisip tungkol kay Jenny, bigla itong muling nagpakita. Hindi makapaniwala si Yaong, ngunit sinabi nitong hindi rin niya alam kung paano siya nakabalik, ang mahalaga ay magkasama silang muli. Samantala, pinarusahan ng matandang babae si Tai hanggang sa isauli niya ang lampara, at sa gayon ay nakalaya muli si Jenny. Namuhay silang normal sa mundo ng tao. Muling nabuhay si Uncle Sai at si Tai kasama ang kanyang katulong. Samantalang sina Yaong at Jenny ay madalas magtalo ngunit masaya. Sa pagtatapos, makikita si Mi bilang isang matandang babae, sumasayaw pa rin sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang sayaw ng mga espiritu. Kasama pa rin niya ang kanyang kasintahan, kahit sa bawat siglo, patuloy silang sumasayaw ng magkasama, sa pag-asang magkakaroon ng kapayapaan magpakailanman. At dito nagtatapos ang seryeng Jenny, Make a Wish. Maraming salamat sa inyong panonood, at hanggang sa muli nating pagkikita.